Guro, Bilang isang espadista, ako ang nangungguna sa Skyblade. Ako ang bumuo ng Blade List na nagraranggo ng lahat ng espadista. Ngunit ikaw ay 5 taon lang nag-ensayo at ang iyong mga kasanayan ay lumampas na sa akin. Guro, may hihilingin ako. Gusto kong hanapin ang pamilya ko. Ang moon charm na ito ay malamang na isang tanda ng iyong pamilya. Mga tao sa labas ay mapanlinlang. Huwag ipakita ang iyong mga kasanayan. Baka magkaroon ng kaguluhan sa martial world. naintindihan ko. Parang nagpigil lang si Aiden. Parang hindi niya magamit ang inner power. Ngunit siya ay isang Dragonborn, bihira sa 1000 taon. Sa mundong ito, walang makakaharap sa kanya. Ama, Nanay, paano ko kayo mahahanap? Zara Storm! Walang pagtakas! Siya rin, Storm. Para makuha ang pangunahing pwesto, kayo, Crests, gumamit ng maruruming paraan. Wala na ba kayong walang dangal na natitira? Walang pake sa dangal! Usapan lang ito ng 2 klan. Wag idamay ang inosente. Palayain ang binatang ito. Basura lang siya. Wala kaming pake kung mamatay siya. Kung ako sa'yo, alalahanin mo muna ang sarili mo. Ikaw, ako ang haharang. Takbo ka. Ngayon, Well, Patayin ka namin para sa saya. Binata. Miss Storm, gising ka na. Pinahamak ba kayo ng mga iyon? Hindi. Maganda. Ngunit paano mo? Ako na ilabas doon. Alalahanin, ikaw ang tagapagmana ng Skyblade. Huwag ipakita ang iyong mga kakayahan. Baka magkaroon ng kaguluhan sa buong mundo. Lumaki ako sa bundok. Hindi ako marunong dumaban, pero mabilis ang aking mga paa. May labas lang kita sa likod ko. Ganon. Salamat sa pagligtas. Hindi ko pa siya nakita dati. Bakit parang kilala ko siya? Kung hindi pinadala ni Ama ang aking kapatid, magkasing edad na sila ngayon. Miss Storm, saan ka nakatira? Lake Hall. pinakamataas na mga ninuno. Ingatan ninyo ang aking anak. Kung kailangan niyang dumaan sa hirap, hayaan ninyo ako na lang ang magdusa. Walang talentong batang yan. Siguradong patay na dun. Bakit ka pa nagdarasal? Ginang, Guro, si Lady Zara ay bumalik. Zara! Binata, salamat sa pagligtas sa aking anak. Walang anuman. Ganyan naman ang isang gentleman. Walang problema. Para saan ka po sa Riverhold? Nakatira ako sa bundok kasama ang aking guro. Nagbantay ako ng baboy para mabuhay. Pumunta ako sa Riverhold para hanapin ang aking pamilya. Ngunit wala akong senso. Tama. Maliban dito, ang tendang na iniwan nila. Aiden, tingnan mo. Ang jade pendant na ito ay gawa ko. Magdadala ito sa iyo ng kaligtasan at pagpapala. Salamat, honey. Hayaan ako makita ang aking anak. Walang core ang anak ko. Ang aming clan ay binuo sa martial might. Ang Lake Hall ang nangungunang martial school. Kung kumalat ang balita na mayroon akong walang kwentang anak na walang core, lahat ay masisira. Palisin siya. Sabihin sa lahat na siya'y namatay.
Itong pendant na ito ang binigay ko kay Aiden. Siya ba talaga ang aking anak? Cammy, Haha, binata, iniligtas mo ang aking anak. Utang na loob ng Storm Clan sa'yo. Manatili ka na lang dito muna. Para sa paghahanap ng pamilya mo, tutulungan ka ng Storm Clan sa abot ng makakaya. Ikaw ay talagang mapagbigay. Nailabas ko ang Moon Charm, sige ng Storm parang nag-alala. At naramdaman ko rin, may koneksyon ako sa kanya. Alam niya ba ako? ako mismo ang gumawa ng moon charm na yan. Hindi ako nagkakamali. Siya ang aking Aiden. Bakit hindi mo ako payagan na aminin siya? Ano? Siya ang aking kapatid? Aminin siya? Para saan? Dapat ay may ibang anak ka, hindi itong talunan. Na yon ay isang mababang karnero. Mapahiya ang Storms. Hindi ka nahihiya? Wala kayong dalawa ang pwedeng aminin siya. Kung hindi, magkakasama kayong palayas dito. Ang Gatestone ay gawa sa pinakamaigpit na black iron sa mundo. Sa buong imperyo, kahit anong guna sa blade list, ay makapag-iwan lang ng marka dito. Hindi para sa atin ang bato nito. Umalis na tayo. Hey, batang karnero! Nakita mo na ba ang isang talim? Hindi. Siyempre hindi. Walang inner power, payat ang braso at binti. Ang galing nan sa papatay ng baboy. Pakinggan mo. Ang pagligtas kay Miss Storm ay hindi ibig sabihin na pwedeng magpalamon ka dito. Ikaw pa rin ay isang talunan na napatay ng baboy. Ikaw at kami ay hindi galing sa isang mundo. Kung matalino ka, umalis ka na. Umalis na. Tama siguro. Ang mga tao ay hindi mabait. Paano sila naging ganon? Ganon ba kahirap? Subukan ko. Genome Storm! Junang Storm. Nagbigay ako ng ilang damit. Subukan mong suotin. Tingnan kung bagay... Oh, salamat. Pinapansin ng Crest Clan ang ating posisyon. Maaring dumating sila anumang araw para hamunin tayo. Habang si Sarah ay nagpapagaling, walang dapat magpabaya. Ngayon, ako ang magtuturo ng pagsasanay kasama siya. Opo, Master! Ang Gatestone. Sino ang gumawa ito sa Gatestone? Malinis na hiwa. Pinaghiwalay sa isang hampas. Kahit ang nangungunang sa blade list, kaya lang kalahating pulgada. Ngunit ang tao na ito, pinaghiwalay. Ang kanyang lakas ay higit pa sa nangunguna sa blade list. Kung makapag-recruit natin siya, bakit matatakot sa Gao Family Jr.? Master, pag sumali siya, siguradong babalik ang Lake Hall sa taas. Tama. Ngunit hindi natin alam kung sino siya. Si Aiden lang ang dumating ngayon. Siya kaya? Ang aking batang Aiden ay lumaki na. Ginang Storm.
Bakit ka umiiyak? Umupo. Narinig ko nakatira ka sa bundok. Mabait ba ang iyong guro? Mabait ang aking guro. Ang totoo, hindi ko talaga makalimutan ang pamilya ko. Lalo na ang aking ina. Gusto kong tanungin siya kung bakit niya ako pinanganak. Tapos ako ay inabandona. Ang anak ay buong mundo ng ina. Hindi niya kayang iwanan ka. Siguro, hinahanap ka din niya. Hindi ko siya sinisisi. Ikaw, tingnan mo. Ikaw, tingnan mo. Payat na payat. Sa edad mo yan, dapat kumain ka ng marami at palakasin ang katawan. Uhaw ka na siguro. Gawa ko tong mga merienda. Hindi ko alam ang gusto mo, kaya kunin mo lahat. At ang mga damit na ito, gawa ko din lahat. Lumalamig na. Magbihis ka ng maayos. Ginang, sobrang bait niya sa akin. Ako, sana ikaw ang aking ina. Sa totoo lang, ako. Wala pa kayong lahat patay! Lumabas kayo! Hey! Mga talunan ng store! Lumabas kayo! Ginang Storm, anong sasabihin mo? Nandito ang Crest Clan. Walang inner power si Aiden. Huwag siyang madamay dito. Kalimutan na. Dinoong Storm, kuha ang gamit at umalis. May daan sa likod ng patio. Sumunod doon at umalis. Naging mabait si Ginang Storm sa akin. Hindi ako pwedeng umalis lang. Aiden, bakit nandito ka pa? Di ka marunong lumaban at walang core. Hindi ito ang laban mo. Umalis ka na! Basura na katulad mo, ikalawang disipulo ng Storm Clan, huwag kang makialam. Umalis? Kung hindi ninyo ibibigay ang titulo ngayon, walang makakalabas dito! Galang Crest, Junior na katulad mo, ang magpasok sa Storm Clan? Ganyan ba itinuro ng tatay mo? Walang hiya! Walang hiya! Patriarka ng Crest Clan, Damon Storm. Suko na kayo. Baka lang patawarin ko kayo. Maglaban tayo ng patayan. May lakas ka bang tanggapin? Magkita tayo sa ring. Dito sa ring. Kapag ikaw ay umakyat, ang tadhana ang magpapasya. Well, basura ng Storm Plan, may lakas ka bang tanggapin? Galing Crest ay mas mababa sa tatay niya, pero nasa ika-19 siya sa Blade List. Si Miss Zara ay ika-30 lang. Suicide ito. Tama. Ang daming duwag! Kung takot tayong lumaban, sumubsob sa ilalim ng aking binti. Isa-isa! Lalaban ako sa iyo! Mabagal ka. Ang bawat galaw ay puno ng butas. Nagababoy ka lang.
Anong alam mo sa espada? Akala mo master ka? Daemon Storm, Storm Clan ay nahulog sa ganitong kalalim na kailangan mo ng karnehan bilang guro? Ang isang basura na walang kaya sa loob ay hindi maaaring maging Storm Clan. Sapat na ang kalokohan! Bugbugin mo muna siya! Ang estilo ni Galen Crest ay kilala sa lakas. Ang kanyang mga hampas ay mabagal. Ngunit walang loob na lakas si Eden, paano niya makita ang mga butas? Sa pangit mong galing, may lakas ka pang magpanggap na espadista. Lane, huwag lumaban ng diretsyo. Evade this edge at takehin ang kaliwang binti. Masisira ang kanyang posisyon. Salamat, susubukan ko. Hindi masama. Ni hindi ko nakita. Ang paraan na yon, ikaw talaga ang ipinagmamalaki ng Storm Clan. Diretso lang, sa halatang bitan. Kailangan kong babalaan sila. Biglang nanumbalik ang kanang siko ko. Matagal na akong hindi nagpatay. Ngayon, 3 hampas lang. Kailangan ko huminga. Biglang nanghina ang siko ko. 3 hampas, tapos huminga. Sa 3 hampas, ang kanang siko ni Galen Crest nawawala ng lakas. Doon ang pinakamainam na oras para atakehin. Sa ganoong katalinong mata, talaga bang walang alam si Eden sa espada? Lane, makinig ka sa akin. Atakehin ang kaliwang binti niya. Got it! Bibo! Sinadya kong ipakita yan! Ang kaliwang binti ko ay matatag. Hindi makatuwiran. Paano ako nagkamali? Ano? Yun lang ang pride ng Storm? Salamat sa tulong. Kung siya ay mamatay, ikaw ang may kasalanan. Ikaw. Siguro ay napapanggap lang siya. Hindi lang sapat ang lakas ni Lane. Daemon Storm, ang Storm Clan ninyo, nang ungulekta na ng basura ngayon? Hindi lang nagre-recruit ng walang kwenta na mga disipulo, pinapalaki pa ninyo ng baboy? Basura tulad niya, sa aking Crestland, hindi man lang karapat dapat maging janitor. Todd, atakehin ang kanang siko. Pagkatapos ng 3 atake, pag lumipat ang kanyang espada. Ni Sarah, may matalas na mata. Doon lang ako makapusta. Ang kamay ko! Magaling! That's my girl, Zara Storm! Nagawa niya talaga. Ngunit, walang inner power si Eden. Hindi makatuwiran. Natalo ka. Umalis na kayo sa Storm Clan.
Natalo? Ang malakas ang may kapangyarihan. Kanina ang anak ko. Ang anak ko kanina, nakipaglaban sa dalawa. Naubos ang lakas niya. Nagwagi ka lang sa swerte. Ngayon, ang kalaban mo ay ako. Ikaw ay isang master. Gusto mong labanan ng isang disipulo? So what? Kayang-kaya mo rin. Taught. To ay 10th sa blade list. Paano? Isang suntok lang kay Todd. 20 taon na ang nakalipas. Ang Storm Clan ay karapat-dapat pa sa titulong number 1 hall. Ngunit nagbago na ang panahon. Gayon din ang iyong kapangyarihan. Kayong mga langgam, nakakapit pa rin sa dating karangalan, ayaw sumuko sa amin. Since you choose it, you have it. Ang karangalan ng Storm Clan, hindi magtatapos sa aking mga kamay. Demon Storm, sa loob ng maraming taon, napagod ka na sa pag-aasikaso ng pamilya. Kaya mo pa bang buhatin ang espada? Kayang-kaya kitang talunin. Ang pinuno ng Storm Clan, hindi tatagal ng 5 galaw. Ikaw, tagabantay ng baboy, tumahimik ka! Ang aming guro ay hindi walang martial talo tulad mo. Sapat na! Aiden ay aking pinarangalan na bisita. Dalhin si Todd para magpahinga. Mahal. Matandang lalaki! Masyado kang mahina! Parang walang makatalo sa aking ama. Mas mabuting sumugot tayong lahat. Ako ang lalaban sa kanya. Zara, wala ring laban ng ama mo sa kanya. Wag, nanay. Ako ay Storm. Kailangan kong lumaban. Ito ang aking tungkulin. Zara, ikaw lang, 30th sa blade list. Paano ka lalaban sa ama ko? Amumin mo na natalo ka. Managinip ka na lang. Mas gugustuhin kong mamatay. Isa yumuko sa iyo, basurang Crest. Ang lakas ng loob mo! Zara! Parang ito na ang katapusan ng Storm Clan natin. Hindi. Patayin ni Verncrest si Zara. Aiden. Bilang asawa ng pinuno ng Storm Clan, kailangan akong harapin ng krisis. Sa totoo lang, Ako ang ina na hinahanap mo. Ang pinakamalaking pagsisisi sa buhay ko ay hindi ko kayang protektahan ka nung ikaw ay ipinanganak. Ngunit bago ako mamatay, makita ka. Malaman na ayos ka.
Sapat na para sa akin. Kaya pala parang kilala ko siya. Siya talaga ang aking ina. Ang hidwaan ng storm ay hindi mo problema. Walang inner power ka. Umalis ka. Ngayon, Ngayon, bibigyan kita ng kamatayan! Nag-sneak attack ka? Talo. Sumugod lang gamit ang kutsilyo pang karne. Hindi pa nakapatay ng tao, di ba? Sabi ko na, ako ay mananabong. Kaya pusa lang ang pinapatay ko. Aiden, bumaba ka! 20 taon kitang hinintay! Sa wakas, nagkita na tayo. Huwag mong ipagsapalaran ng buhay mo, ha? May lakas ka bang labanan ang utos ko at ipagtanggol ang talo? Aiden Storm, alam mo na ngayon ang katotohanan. Ano mayon? Hindi ka magiging Storm! Walang makapagbabago ng katotohanan na ikaw ay mananabong lang. Bumaba ka ngayon mismo. Itigil mong ikahiya ang aking Storm Clan! Wala akong pakialam kung Storm ako. Lalaban ako para sa nanay ko at sa kapatid ko. Kaya ang mananabong na ito ay ang dakilang binata ng Storm! Damon Storm, ikaw, kilalang sikat na master ng Blade. Kung ako sa'yo na nagkaanak ng anak na walang inner power, patayin ko na siya on the spot. Kaya pala, tapos na ang Storm Clan! Marahil sinumpa ang Storm Clan. Kayong lahat. Aiden, bilisan mong umalis! Aiden, kailangan mong umalis ngayon! Nanay, ate, ngayong bumalik na ako, hayaan akong ayusin ito. Gamit lang ang kutsilyo pang karne. Iniisip mo ba, masasaktan ako? Sa tingin ko, angkop lang sa mga baboy tulad ninyo. May lakas ka pa rin sultuhin ako? Magpakamatay ka! Ama, ang maruming manugang ito. Walang inner power, di ba? Anong blade energy? Ang yun kanina. Ganung lakas. Wala akong nakitang katulad nito. Takot akong ang Skyblade lang ang makakahambing. Si Aiden Storm ay isang talunan na manugang. Paano niya nagawa yon? Hindi. Siguro lang siya ay maswerte. Si Aiden talaga napabagsak ang ikasen ng ganito kadali. Kaya pala niya makita ang kahinaan ni Galen. Sinungaling siya tungkol sa pagligtas niya sa akin sa inn. Sinabi mo ba, pakamatay? Sino ka ba talaga? Hindi mo ba nakikita? Ako ang nagtatanong. Dahil naglakas loob ka, insultuhin at saktan ang aking pamilya. Panahon na para bayaran mo ang iyong kasalanan. Hey! Huwag kang lumapit pa! Ako ang young master ng Crest Clan! Alam mo ba kung sino ang aking tiyo? Si Grand Crest! Ika-8! Sa Blade List! Malapit na siyang matapos ang kanyang seclusion! Ika-8 sa Blade List? Hindi naman ganun kagaling. Kahit siyang number 1, hindi kanya maliligtas ngayon. Tanggapin mo na! Sinong may lakas na saktan ng aking pamilya? Kapatid! Sa oras ka dumating, ang batang ito ay halos patayin ako! Tiyo, ngayong nandito ka, patay na ang walang hiya na yon. Kayo, Storm Clan!
Hintayin ninyo na malipol! Grand Crest ikawalo sa blade list. Ang Grand Blade technique niya, napakahusay na niyang gamitin. Sa paghahambing kay Vern, mas matalim ang kanyang galing. Ang galing ni Grand Crest ay hindi mahulaan. Walang tatalo sa kanyang dito. Natalo man ni Aiden si Vern, pero kulang siya sa karanasan. Natatakot ako na hindi niya kayang harapin ito. Bagaman si Vern at Grant, 2 ranggo lang ang pagitan sa top 10 ng blade list, ang agwat ng bawat ranggo ay parang isang hindi malampasan na bangin. Tingnan natin kung ang swerte ng basura ay gagana pa ngayon. Aiden, bumaba ka! Hindi mo siya kayang talunin! Oh, bilis bumaba. Nanay, huwag magalala. Rank 8 lang naman. Habang nandito ako, mananatili ang Storm Clan. Walang alam. Mayabang na bata. Natalo mo sila gamit ang maduming paraan. At ngayon, nagmamayabang? Akala mo, ikaw ang Skyblade Heir? Papakita ko sa iyo ang halaga ng paglabag sa number 8 swordsman ng Blade List. Kapatid, Tio, natalo niya talaga ang ikawalong espadista sa listahan. Maaari bang mali ko noon? Imposible. Paano? Napatay ng taga-alaga ng baboy si Grant. Nag-cheat ka. Isang suntok lang niya 30 taon ng aking inner power. Hindi. Kailangan ko ng tulong. Walang kahit kaunting inner power. Paano mo magagawa yun? Impossible! Walang ideya ka, no? Alam ng lahat na magaling na walang inner power siya. Paano niya nagawa yun? Hindi namin maintindihan. So what if you win this battle? Ang Storm Clan ay malapit na matalo. Maaring protektahan mo sila ngayon, pero hindi mo talaga maibabalik ang sitwasyon sa ilalim ng atake ng Crest Clan! Pakinggan mo, taga-katay sa Storm Clan. Wala kang mahalaga. Isa kang pabigat lang. Dahil lang, walang inner power. Ang iyong mga magulang. Itinatapong ka sa gubat? Mga salita ng anak ko ay masakit. Pero totoo. Naisip ka ba ng iyong ina? Naghahanap ba siya sa iyo? Sa loob ng 20 taon. Nahanap ka niya ngayon, pero siya tingin pa rin sa iyo na pabigat. Itigil ang paghahasik ng hindi pagkakaunawaan. Hindi. Hindi totoo yan. Huwag pakinggan ang kanilang kasinungalingan. Ang aking ina ay kinamumuhian din ako. Eden, huwag mo silang pakinggan. Mga Crest, tumahimik. Ang daway ng pamilya namin, walang pakialam sa inyo. Masamang basura. Aiden, taos-puso akong humihingi ng paumanhin. Nadanasan mo ang hirap dahil sa akin. Kung galit ka sa akin, karapat-dapat ako. Ngunit maniwala ka sana. Ang pagmamahal ko para sa iyo ay hindi nagbago. Ang lahat ay kasalanan ko. Ako ang nagpasya na iwan ka. Huwag sisihin ang iyong ina. Ilabas mo sa akin. Ngunit ang iyong ina at kapatid at ang Storm Clan, lahat sila ay nangangailangan sa iyo ngayon. Binata, binibigay lang nila matamis na kasinungalingan ng pamilya. Gusto ka lang nilang gamitin. Walang kapantay ang iyong talento. Ang Storm Clan ay hindi makakatulong para lumakas ka. Dahil inabandona ka nila, bakit hindi sumali sa Crest Clan? Magiging pinarangalan ka namin at magkakaroon ka ng walang limitasyong kayamanan at luho. Sa oras na yon, ikaw at ako ang mamumuno sa martial world. Hindi ba't maganda yon? Hindi maniniwala ang kapatid mo sa iyo masasamang kasinungalingan. Tumahimik ka! Wala kang karapatan magsalita dito.
Inabandono mo siya, di ba? Aiden, ano ang iyong sagot? Walang interes. Matapos makasama sila, alam ko na kung sino sila at kung ano sila. Silang pamilya ko. Walang makakapaghiwalay sa amin. Aiden. Kayong... Walang utang na loob. Walang inner power. Ang inaalok namin, Kahit sino. patayin ang lahat. Kaya. Gusto mo maging kaaway ng Crest Clan? Binigyan ka ng pagkakataon. Ngunit dahil pinili mo ito, patayin ang Stone Clan. Natatalo na kayo, Crest! Umalis na kayo! Natalo ako, pero hindi ang Crest Clan. Ang iyong blade skills nanalo sa Ren Blade. Paano naman ang Skyblade? Skyblade. Tama, si Quinlin ay imbitado at paparating na ngayon. Dati niyang nagsanay sa master ng Skyblade at natutunan ang Skyblade. Siya ay isang tunay na Blade Grandmaster. Si Quinlin ay number 1 sa Blade List. Bakit siya lalaban para sa Crest Clan? May tsismis na naperpekto niya ang unang Skyblade form. Immortal siya. Tinatawag si Quinlin na henyo ng siglo. Sa edad na 28, gamit lang ang unang form ng Skyblade, naging number 1 sa Blade List. Walang alinlangan. Malakas siya. Quinlin? Pamilyar ang pangalan. Hey! Pakiusap! Huwag kang mamalis! Pare! Tumigil! Nakakainis ka. Kayong muli. Sa wakas, nakita na kita. Turo mo ako ng Skyblade. May talent siya. Pinagulo niya ako ng kalahating taon. Saan man ako magtago, mahahanap niya ako. Siya ang tinutukoy ng guro na sinasabing tagapagmana. Sige na nga. Ako, si Quinlin, ay nasa serbisyo mo na ngayon, guro! Siya pala. Siya pala. Nanggangamba na? Nabigla? Pakinggan ninyo. Sirain ninyo ang sarili ninyong katawan at papatawarin namin kayo. Baduming tagabantay ng baboy, hindi ka ba mayabang kanina? Sa pagdating ni Ginoong Lin, tingnan natin kung paano kanya papahirapan ng dahan-dahan. At ang iyong mga braso at mga binti ay puputulin isa-isa. Skyblade? Medyo madali lang. Nalunod ka ba sa init? Skyblade, ang pinakamahusay na blade art sa mundo. Maraming tao ang gumugol ng buhay, pero hindi pa rin nila natutunan. Ikaw, isang basura na walang inner power. Isang tagabantay lang ng baboy. Walang pakialam. Huwag mong kalimutan, kanina, itong tagabantay ng baboy ang nagpabugbog sa'yo. Ikaw! Bakit ko pa kayo pinapansin na mga basura lang kayo? Patay ka rin naman. Sino may lakas ng loob insultuhin ng Skyblade? Ginoong Lin, itong basura! Pinapahiya niya ang Skyblade. Pinapahiya ka niya. Walang galang! Turuan mo siya ng leksyon! Ginoong Lin, ang batang ito ay walang respeto. Insultuhin ng Skyblade. Ipagtanggol mo ang pangalan nito. Basura! Hindi mo ba sinabi madali ang Skyblade? Bakit tahimik ka ngayon? Sa harap ni Ginoong Lin. Nanginginig sa takot? Matapos ka ni Ginoong Lin. Ako mismo ang sisira sa'yo. Then I'll grab your damn mom and your sister, make them the sex toy for every Crests. Ano to?
Ginoong Lin, anong ginagawa mo? Magandang araw, Guro. Guro! Umanhin po sa aking pagiging bastos. Simula nang tayo maghiwalay, 5 taon kitang hinanap. Ngayon, sa wakas, nakita na kita. Hindi posible! Si Quinlin ay sumikat ng bata pa. Siya ay nasa tuktok ng Blade List. Itong walang katuturan. Ang number 1 ng Blade List. Ang makapangyarihang Quinlin, siya pala ang disipulo ni Aiden? Itong... Ang galing ng anak ko. Ang hirap ng pagsasanay niya. Para mapatunayan ni Quinlin na may guro siya, ang lakas ni Aiden ay mas malalim kaysa sa aking inaakala. Quinlin! Hindi ito nakakatawa! Kaunti lang ang alam niya sa blade technique at tinawag mo siyang guro. Kayo dalawa, kayo mga Crest, ay walang respeto. Patawarin niyo po ako, guro. Walang problema. Narinig ko na ikaw ay naging matagumpay at nasa tuktok ng ranggo. Guro, ay binubola niyo po ako. Kung hindi dahil sa iyong matiyagang pamtuturo, hindi ko maunawaan ang Skyblade. Walang kayo, guro. Paano ko maabot ang tuktok? Sa mundo na ito, ikaw lang ang nararapat sa trono ng number 1. Quinlin! Hindi to nakakatawa! Binabawi mo ang iyong salita? Sumang-ayon ako makipagtulungan dahil lang sa secret manual. Ngunit ang maliit na pakinabang ay walang halaga sa utang na loob sa guro. Ikaw! Wala nang usapan! Ikaw Ikaw, may lakas kayong insultuhin ng aking guro? Panahon na para bayaran nyo. Huwag mo marumihan ang iyong mga kamay sa kanila. Wala na silang martial arts. Hindi na sila makagulo ngayon. Isuko na lang sila sa korte. Ginawa nila lahat ng kasamaan. Hayaan silang husgahan ng batas. Nanay, alam ko, pinipraning lang siya. Yung bastard na Aiden Storm. Simira niya ang aking kinabukasan. Simira niya ang aking pagkalalaki. Dapat niyang magbabayad siya! Kahit si Quinlin, sumama na sa kanya. Alam niya ang Skyblade. Ang Skyblade. Hindi natin kayang talunin yan. Skyblade. Skyblade. Putangin ng Skyblade. Walang paraan talagang talunin ito.
Gusto mo bang makiganti? Oo, gusto ko. Pakiusap, turuan kami. Bago yan, sabihin mo sa akin, ang Skyblade na sinabi mo, lahat ng tungkol dito. Sino ka? At sino ka? Lena, paano mo nalaman na nandito ako? Sabi ni tatay, umalis ka na. Nag-alala ako, kaya sumunod ako. Master Lina, ako po si Quinlin, nagbibigay pugay. Ang seryoso at walang alam na hitsura, siya ba ang disipulo na kinuha mo 5 taon na ang nakalipas? Guro, kaya pala. Tinanggap mo ako. Guro. Ang unang form na itinuro mo nun, naintindihan ko na. Parang nakita ko na ang simula nito. Pwede pa po ba akong magpaturo sa inyo? Guro, ang unang form na itinuro mo sa akin, may insight na ako. Parang nakaabot na ako ng threshold. Pwede pa po ba akong magpaturo sa inyo? Tama siguro. Ipakita ang galing, magdadala ng gulo. Kalimutan na lang. Palusutin ko na lang siya. Sige, ngunit makinig. May bibigay ko lang ang ilang payo batay sa iyong essence. Sige, salamat! Ngayon, tandaan, ang puwersa ay lumalabas sa stance. Ang puwersa ay lumalabas habang ikaw ay humihinga. Humihinga? Ang isip ay sumusunod sa puso. Ang puso ay sumusunod sa talim. Ang talim ay sumusunod sa puso. Puwersa mula sa stance. Ang talim ay sumusunod sa puso. Guro! Medyo nalilito ako. Pwede po bang ipaliwanag? Nakakainis ka! Aiden! May ipapadala si tatay. Sige, tara! Hey! Guro! Gusto ko lang siyang kasama. Tapos aalis lang siya ng ganon?
Ang ganda ng katawan niya. Master Lina, ano po ginagawa nyo? Nanonood ng teknik? Sino sa labas? Alis na po ako. Ako naman. Aiden, dinala ko lang to. Gabi na. Bakit ka nagtago-tago? Pinag-isipan ko lang na ihatid to. Kaya ako pumunta. Ganon. Nasa saan? Oh no, nakalimutan ko. Kukunin ko lang. Mali ang direksyon. Hey! Bakit siya ganun kalimutin? Talo! Magtun sa kapangyarihan! Sa iyong kaunting kakayahan, paano mo matatalo ang Skyblade? Pininsala niya ang aking cultivation! Ako ay lubos na nasira. Aiden Storm! Ang kahihiyan na binigay mo, babayaran ko ng libo-libo! Ang Skyblade ay hindi madaling labanan. Ngayon, nawala ang iyong martial arts. Ikaw ay eunuch. Ang mga pagnanasa ay pinutol. Para magsanay ng Heartless Cut. Para maging master nito, kailangan mong putulin ang pag-ibig at pagnanasa. Only then can the blade be ruthless. Aiden Storm, kapag nakuha ko na ito, pupunitin kita sa piraso. Guro, marami kang itinuro sa akin. Guro, Skyblade ng sobra. Bakit mo kinasusuklaman ang... Aking minamahal na guro, nainapi ako, Miles Fox. Noong panahon na yon, ayaw niyang ipasa sa akin ang tunay na Skyblade at binigay ito kay Aiden. Kaya ngayon, papatayin ko ang iyong paboritong estudyante para bayaran ang iyong pagtatangi. Magkita tayo, walang Skyblade. Magagawa ko pa ring wasakin ang lahat ng meron ka. Ako na ang namamahala dito. Nag-meditate si tatay. Aiden, bumusyakta ng puso niya. Ate, anong sinasabi mo? Guro. May balita. Ang Grandmaster ng Cloudmere ay pinag-uusapan ng lahat. Napakita ang Grandmaster ng Cloudmere? Pwede bang si Ama ang dumating? Palaging tahimik si Grandmaster. Hindi siya magpapakitang gilas. Paano kaya? Hindi siya yan. Takot siguro sa gulo. Hindi siya mapapakitang gilas. Tsaka, nakita ko siya 1 buwan lang ang nakalipas. Tama. Baka naharap siya sa problema. Pinilit siyang lumabas. May kakaiba. Sabi ko lang, may masamang tao ang napapanggap na Grandmaster para sa masamang layunin. Ang gawain nito ay hindi mapapatawad. Pupunta kami ni Lena para imbestigahan. Guro, hayaan niyo po akong mauna. Matapos akong mag-imbestiga, agad ko po kayong ipapaalam.
Sige, ikaw muna. Opo, Guro. Pakitulungan niyo po ako. Pinapansin ka ni Lord Skyblade. Swerteng-swerte ka. Sumama ka lang sa amin. Malaki ang iyong gantimpala. Naisip ko lang kung saan makakuha ng impormasyon at dumating na lang mismo sa akin. Pasensya na. Ginoong, meron bang pagkakamali? Walang pakialam ang buhay mo, batang karne. Umalis ka na. Ang Grandmaster na sinabi mo ay isang maniac na pinipilit ang babae? Sino ba? Ang lakas ng loob mo makialam dito. Ubusin mo na lang ang buhay mo. Bitawan mo siya. May isa pang maganda dito. Boss, napakaswerte natin na yon. Umalis o dadalhin ka namin bilang isa pang regalo. Subukan mo. Tayo! Sino kayo talaga? Umalis kayo. Ngayon mismo. Salamat sa pagligtas sa akin. Ako si Vera Links. Utang na loob ko sa inyo. Walang anuman. Miss Links, anong kwento ng si Grandmaster? Mahaba ang kwento. Nitong nakaraang buwan, kumalat ang balita na lumitaw si Grandmaster. Maraming espadista ang nagtipon, umaasang makilala si Grandmaster. Ngunit ang totoo, may lalaki na gumagamit ng pangalan ni Grandmaster para mangamkam ng yaman at gumulo. Ang Cloud Mill ngayon ay lubos na magulo. Walang lumalaban? Ang kanyang tauhan lahat ay bladeless. Paano kayo mga ordinaryong tao ang lumaban sa kanila? Bakit nila kinuha ka ngayon? Sa 3 araw, may Warlord Summit. Ang bawat espadista ay makakapaglaban at muling buuin ang Blade List. Gusto nila akong gawing libangan. Naiintindihan ko. Ngunit sa laki ng scale, ano ang tunay na intensyon ng lalaking ito? Lena, pagod na tayo. Magpahinga muna tayo. Sige. May in sa unahan. Hahatin ko kayo. Para magpasalamat. Huwag na. Perfecto. Salamat sa paggabay, Miss Links. Lena, seryoso. Sa totoo lang, ako ito. Na-in-love ako sa'yo sa unang tingin. Gusto kong maglingkod sa'yo habang buhay. Miss Links, hindi ito nararapat. Isang swineherd lang ako. Hindi ako karapat-dapat para sa isang kagandahan tulad mo. Bukod pa rito, may gusto na ako. Si Miss Fox ba? Wala akong problema. Sa wakas, gagalaw ka na. Alam mo pa ng kasama ko sila? Magaan pero matatag ang iyong hakbang. Mahaba at pantay ang iyong paghinga. Malinaw na ikaw ay nag-ensayo. Hindi mo kailangan ng tulong. Walang banta sa iyo ang 3. Bukod pa rito, tukoy mo talaga tumakbo sa direksyon namin. Minamaliit kita. Ang batang mangangane. Hindi ko siya maunawaan. Salita, sino ang nagpadala sa iyo? Mabilis din. Simula nang lumitaw ang Grandmaster, parang may taong nagmamaneho ng lahat. Sino nga ba talaga siya? Aiden, hindi ka nahulog sa babae na yun, di ba? Pinag-iisipan mo pa rin siya? Hindi. Maganda. Dapat lang sa akin ka... Maghintay sa labas. Kailangan ko magbihis. Halika na. Nabigo ang misyon, Ginoong Gao. Taos puso akong humihingi ng paumanhin. Putangina! Magpakatatab po, Ginoong Gao. Hayaan akong aliwin kayo sa kama. Ikaw lang ay isang murang puta!
Paano ka nangahas na maliitin ako? Ginoong Gaw, makakatulong ako. Makakapagbago ako ng muka. Sige, bago ako magbago ng isip, umalis ka! Aiden Storm! Hindi ka dapat mamatay hanggat hindi ka nawawalan ng pag-asa. Aiden. Bakit ka pumasok? Ang babae na yun ay nakakatakot. Mas malakas ka sa akin. Kailangan mong protektahan ako. Tsaka, nagsama kaming matulog ng bata pa kami. Lena, babae ka na yun. Sige, matulog tayo. Alam kong hindi ka magsasabi ng hindi. Sige, oras na matulog. Ano ang ginagawa mo? Matutulog ako sa sahig. Kung hindi, bumalik ka sa iyong kwarto. Ano ang sinabi ni Queen? Sinabi niya na ang impostor ay nagpapakitang gilas, pero walang Skyblade, aura man lang. Alam ko naman peke siya. Ngunit ano talagang gusto nila? Nilulure tayo sa kanilang bitag. Baka ikaw ang target nila? Magpahinga. Alam mo naman kung anong kaya ko. Kung akong target nila, sasabayan natin sila. Ang Warlord Summit ay perpektong pagkakataon para makalusot. Gusto kong malaman kung sino talaga ang imposter nito at kung ang gusto niya. Pakiantay lang. Pwede ko bang itanong, Ginong, anong iyong ranggo sa Blade List? At pwede mo bang patunayan yan? Kung wala ako sa Blade List, hindi ako makapasok. Kung hindi, kailangan may nagpapatunay sa iyo o gamitin ang test stone. Kung ang iyong hiwa ay umabot sa lalim, pwede kang pumasok. Si Queen na batang yon, bakit hindi niya sinabi ang rule na ito? Siya lang ang kilala ko sa listahan. Si Quinlin ang nagpapatunay sa akin. Hey, huwag kang mangusga. Si Genome Lin ay unang pwesto sa Blade List. Paano niya ipapatunay sa isang walang kwentang katulad mo? So that means, kilala mo siya ng lubos? Bagaman hindi ko pa nakilala si Genome Lin, ang kanyang Skyblade technique ay nangungguna sa listahan ng maraming taon. Siya ay isang nilalang malayo sa ating abilidad. Walang nararamdaman akong inner power sa'yo. Mahina ka. Walang dalang espada. Gusto mo lang makalusot. Managinip ka na lang. Sino nagsabi na walang espada? Eto na, ang aking kutsilyo. Isang kutsilyo? Isang simpleng manugang na gustong pumasok sa Warlord Summit. Kung ako sa'yo, babalik na lang ako sa pagpatay ng baboy. Sapat na, dahil wala kayong dalawa sa Blade List at walang nagpapatunay, umalis na kayo. Rule is rule. Kayong! Wait! Sino nagsabi na walang Blade List ay hindi makapasok? Sa tingin mo ba, dahil may kutsilyo, swordsman ka na? Hindi ko narinig ang kahit ano, nakatarantaduhan. Pakialis na lang. Hindi mo ba sinabi na pwede ring i-verify ng test stone? Oo. Ngunit, ikaw, nasa listahan? Siyempre, nasa ika-98 ako. Sige, haharapin kita. Kung manalo ako, di ba napatunayan na may lakas ako gaya ng Blade List?
at makapasok kami? Pwede yan. Okay, magkumpetensya tayo sa test stone. Kung ang hiwa ko ay 1 pulgada mas malalim, payagan ninyo kaming pumasok. Deal? Ikaw muna! Ang yabang ng batang to. Isang taga-alaga ng baboy, humahamon sa akin? Sige, sundin mo. Ngayon, patatapusin kita ng patas. Apat na talampakan, 8 pulgada. Ikaw na. Anong mangyayari kung matalim ang kutsilyo? Ang test stone na to ay gawa sa libu-libong taong bakal. Kailangan ng pino at matalim na talim para ma-penetrate ito. Isang pulgada mas malalim kaysa sa kanya. Nagwagi ako. 4 na talampakan, 9 na pulgada. Eksaktong 1 pulgada pa. Imposible. Hindi posible. Sabi ko sa'yo, karapat-dapat kami sa blade list. Taos-puso akong humihingi ng paumanhin. Pakiusap, pumasok kayo. Nagmamakaawa akong patawarin ninyo ako para sa pagkakasala. Pakiusap. Hindi ba siya napinsala? Paano pa siya nakikipaglaban? May kakaiba, hindi. May aura ng kamatayan sa paligid niya. Ang kanyang galaw ay nakakatakot, masama. Siguro nag-ensayo siya sa masamang sining. Basura! May iba pa? Wala bang matapang? Sa blade list. Galen Crest, nagwagi. Natalo ni Galen Crest ang 8 lalaki. Parang magbabago na ang nangungguna sa Blade List. Kahit gaano siya kalakas, hindi niya matatalo ang Skyblade ni Ginoong Lin. Ang Skyblade ay karapat-dapat sa pangalan nito. Ngunit kakaiba, ang Renblade style ng Crest Clan ay matapang at malupit. Pero ngayon ay masama at malupit. Totally opposite. Mayong binanggit mo, nakikita ko na rin. Ang Renblade ay malawak at tuwid, pero ang kanyang paglakad ay napakabilis. Nakakapagtaka. Saan si Quinlin? Labas ka at labanan mo ako! Galen Crest? Pininsala kita. Paano ka nakalaban? Huwag ka na magsalita! Saan ang bastard na Aiden Storm? Ilabas siya dito! Ang lakas ng loob niya. Walang problema. Ngunit baka matalo si Queen. Basura tulad mo! Hindi karapat-dapat sa aking kur. Kapag pininsala kita, tingnan natin kung lalabas siya. Mas matalim ang iyong tono. Paano naman ang iyong talino sa espada? Hahanapin ko mismo. Ang masamang teknik. May dala itong masamang aura na nakakapinsal. Quinlin, sa tingin mo ba, ang unang galaw lang ng Skyblade ay sapat para talunin ako? Ang unang sa Blade List, walang espesyal. Ginoong Lin, nasugatan talaga. Imposible. Si Galen Crest,
Anong masamang sining ang ginamit niya? Ang teknik na ito, bakit parang pamilyar? Paano ang pakiramdam ng Heartless Blade ko? Heartless Blade? Hindi ko narinig yan. Isang demonyong sining para sa masamang gawain. Ang demonyong sining na ito ay labag sa makatarungan. Heartless Blade. Walang puso, walang pagnanasa. Putulin ang lahat ng ugnayan. Siya ka lang nakakuha ng pinakamakapangyarihang kapangyarihan. Isang obra maestra. Isang walang kwentang tulad mo. Hindi maiintindihan ang misteryo nito. Saka, isa kang basura. Na nag-aral sa isang pastol. Kahit gaano kakalakas, Mananatili kang disipulo ng isang talo. Heartless cut. Pinanggit ni Guro minsan, sinasabi na para matuto, kailangan muna magpakatay ng bayat. Kaya pala, 3 buwan lang, umangat siya ng ganito. Ngunit ang itim na sining ay mapaminsala. Madalas itong magdulot ng magkawala ng katinuan. Sa wakas, dumating na ang araw na ito. Magpahinga ka! Ipapadala ko si Aiden Storm para sumama sa iyo. Isipin mo kung paano kita tinuruan. Guro, nandito ka! Aiden Storm! Sa wakas, lumabas ka na! Perpekto! Matapos ko siyang patayin, ikaw ang susunod. Hahatiin kita. piraso-piraso, at ipapakain sa'yo ang sarili mong laman. Siya ang aking guro. Ilang salita lamang at malinaw na ang isip ko. Mayon ay naiintindihan ko ang mas malalim na paraan. Imposible! Paano ako natalo? Ang masamang paraan ay hindi makatalo sa Skyblade. Bloodfear skill nito. Pwedeng patasin ang inner power sa maikling panahon ng maraming beses. Ngunit ang kapalit, pagkasunog ng sariling vital essence, siya'y sira ang katawan. Quinlan! Magpakamatay ka! Gumamit siya ng sining na pansamantalang nagpapalakas. Malakas siya. Ngunit ang masamang sining na ito, ang backlash ay mas malala kaysa sa Heartless Cut. Kahit ganon, siya pa rin. Mas mahina kaysa sa iyo. Ano? Yun lang. Ang kaya mo? Halika, tumayo ka. Guro. Paumanhin po. Basura! Kayo lahat ay basura! Walang isa man nakarapat-dapat na kalaban. Ngayon, ako ang kukuha ng buhay ni Quinlan at pati na rin ang pinakamataas na ranggo. Ipapakita ko sa inyo ang tunay na sining ng espada.
ang aking disipulo ay hindi para mong pagalitan. Tumayo ka. Galing mo. Ngayon, hayaan mo na ako. Saan galing ang probinsyanong ito? Alam mo niya lumaban? Halos natalo niya lang ako sa test stone para makapasok. Isa lang siyang mag-aalaga ng baboy. Sayang lang ang oras natin. Aiden Storm! Ngayon, magdusa ka sa ginawa mo! Magbabayad ka! Para matutunan ng Heartless Cut, kailangan kang magpa-neuter. Dapat kang magpasalamat sa akin. Kung hindi, paano mo ito ma-practice? Kayong dalawa! Mamatay kayo! Masyadong mabagal. Paswerte ka lang! Kung may tapang, huwag umiwas! Subukang salain ang aking Heartless Cut! Baluktot ang iyong isip. Hindi mo makita ang tunay kong pagkatao. Ano ang maaari mong putulin? Huwag ka nang umilag kung may tapang ka! Si Galen Crest ay bulok sa kaibuturan. Ngayon ay nag-eensayo ng masamang sining. Ang kanyang mga meridian ay puno ng maruming enerhiya. Mapaputok din yan balang araw. Shut up! Ngayon, wala kayong makakalabas buhay! Susunod, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na Skyblade. Aiden Storm! Papatayin kita! Patayin kita! Aiden Storm! Papatayin kita! Patayin kita! Ikaw, ang natalo. Isang hampas? Natalo niya sa isang hampas? Kahit si Ginoong Lin, hindi napatay ang lalaki. Ganito pala siyang master. Blind ako kanina. Natawa pa ako sa isang master. Sino pa talaga siya? Sa laban na ito, si Aiden Storm ang panalo! Grandmaster, paano natin malalaman kung sino ang numero 1 sa Blade List? Kung walang maghamon, ang numero 1 sa Blade List ay mapupunta sa binatang ito. Sa makatuwid, ipinapahayag ko. Wait! Siguro ikaw ang sikat na Grandmaster. Ang Warlord Summit na ito ay para muling buin ang listahan. Nagwagi na ako ng unang pwesto. Sunod, gusto kong makita ang alamat na Skyblade, tunay na lakas. Siya! Baliw ba siya? Malakas siya, oo. Pero, siya ang Grandmaster. Maganda ang pagiging matapang, pero hamunin ang si Grandmaster mismo? Parang suicide na yan. Binata, huwag mo abutin ang langit. Ginoong, kilala ka sa buong mundo? Bilang mga espadista, nais naming makita ito. Ngayon, lahat ng espadista ay narito. Kung hindi namin makita ang iyong walang kapantay na sining ng espada, hindi ba yon malaking paghihinayang? Oh, tama! Tama, Grandmaster! Pakiusap! Hayaan ninyo kaming makita! Sila, pakiusap. Matanda na ako. Hindi na ako kasing lakas dati. Ang aking galing ay humina. Ang hamon ay masyadong mahirap para sa akin. O putang ina. Maraming taon akong nagnakaw, hindi akalain mahuhuli. Kung alam ko lang na matalino itong bata, hindi ako pumayag dito. Tingnan natin kung gaano katagal ka magpanggap. Ginoong, bago pa lang po ako dito. Kailangan ko ng gabay mula sa isang guro para sa aking landas. Dahil sobrang masigasig kayo, pwede ko kayong bigyan
ng ilang payo. Ang misteryo ng Skyblade ay hindi masasabi sa salita, kaya mas mabuting panuurin ninyo. Ang Skyblade ay ugat ng langit at lupa, pinagmulan ng lahat. Ang hangin gumalaw, ang talim gumalaw, ang puso gumalaw, ang lakas gumalaw. Walang hugis, walang anyo, pinuputol ang sanhi at bunga. Puso ay nagsasama sa talim, talim ay nagsasama sa layunin, layunin ay nagsasama sa langit. Ikaw ba talaga ang Grandmaster? Ako! Kung hindi ako, sino pa? Ulol ka. May lakas ka bang tanungin ako? Well, sino? Ako mismo. Nagkamali ako. Taos puso akong humihingi ng paumanhin. Ako, hindi ako Grandmaster. Ako ay isang panggap, isang manluloko. Pakiusap, maawa ka. Hayaan mo akong mabuhay. Matandang ito. Palabas na siya ay peke. Kaya pala ang kanyang blade work ay puro palabas, walang laman. May lakas ng loob kang magpanggap na Grandmaster? Kayong mga peke! Amamin ang katotohanan! Ako, karaniwan akong naghuhula para mabuhay. Isang araw, naisip ko, dahil hindi siya lumitaw sa maraming taon, bakit hindi gamitin para kumita? Ganun lang? Oo, nanunumpa ako. Hindi ko akalain na manluloko ako ng tunay. Ano? Ano ang gagawin ninyo? Ano sa tingin mo, manloloko? Manloloko. Una, nagpapansin. Sunod, magpatay sa akin. Ngayon, ang manloloko ay nagsasabing isa lang siyang manloloko. Paano magagawa ng isang manloloko ang gulo na ito? May hindi ako nakikita. Ngayong tapos na, hanap tayo ng inn para sa victory feast? Sige, feast tayo. Ako na ang mag-aayos. Umalis na tayo. Opo. Ang inay ng mga yan. Halos hindi ko marinig. Si Aiden. Wait, ito ay numbing incense. Magpakita ka! Kayong dalawa? Pinadala kayo ni Galen Crest? Paano mo nalaman? Siya lang ang tao na galit kay Aiden. Anong talagang gusto ninyo? Ang naming agent, makapasok sa balat. Oras na. Sino ngayon ang biktima, puta? Sigaw ng tuwa. Kumain tayo. Aiden? Lena, bakit ka nandito? Nandito ako para sa iyo. Lena, ano mo yan? Gumamit ka ng pabango? Para lang sa mood. Aiden, ayaw mo ba? Hindi. Dahil hindi tama ang amoy. Guro, ano?
Paano mo nalaman? Si Lina ay hindi katulad ng isang huwad na katulad mo. Salita. Nasaan siya? Kung ako sa iyo, ako ang mag-aalala sa sarili ko. Huwag kang huminga. Akala mo isa lang ang aking bitag? Kumusta ang lasa ng alak na may namjok? Guru, Ang mandrap sa alak kasamang insenso ay isang nakamamatay na lason. Hindi mo ito malalabanan. Hindi ko itatanong ulit. Asan si Lena? Dino! Tulungan niyo ako! Dino! Sa wakas, nagkita na tayo. ang lahat ay iyong inakto, di ba? Hindi masama para sa disipulo ni Miles Fox. Sa hindi man lang tanga, ako ang nag-hire ng taong magpanggap na Grandmaster, i-reset ang blade list at akitin ang lahat ng swordsmen. Ako rin ang nagturo kay Galen Crest na magsanay ng Heartless Cut para maakit ka. Ang lahat ay nasa kontrol ko. Anong magagawa mo ngayon? Ang babaeng yan ay nasa akin pa rin. Walang magagawa ka ngayon. Lena! Aiden, umalis ka na. Umalis? Walang aalis. Bitawan si Lena. Balikan siya sa akin. Ako lang. Napapahaba ng oras. Ang lason na bonban ay lumusaw na sa iyong balat. Walang magagawa ka para labanan ito. Di mo ba nararamdaman ang sakit ng iyong mga organo? Papatayin kita! Ang talo. Sa tingin mo ba, kinugol ko ang taon para planuhin ito at hindi ako handa? Masyado kang bulag. Ngunit, hindi ko pa nga kayo kilala. Sino kayo talaga? Sino ako? Tanungin mo ang putangin ng guru mo. Lena! Ang aking guro. Noong una, ako at si Miles Fox nag-ensayo sa isang guro. Yung matandang hayop, ayaw ipasa sa akin ng Skyblade. Pero ipinasa niya sa tatay mo yung tanga na yun. Ang alam lang niya ay mag-ensayo. Hindi niya alam kung paano gamitin ng Skyblade sa buong kapangyarihan. Kaya, kayong dalawa, ang mga traidor. Shut up! Aiden! Ang Skyblade, walang kapantay. Dapat gamitin para maghari sa martial world. Yung matandang hayop, sinabing ako'y naligaw. Sabi niya, ang Skyblade kailangan ng integridad. At itinapon ako tulad ng basura. Puro palusot. Ngayon, mararanasan mo ang sakit na naramdaman ko. Aiden, umalis ka! Isa lang akong pasanin! Bitawan mo siya! Para bitawan siya. Kailangan mong talunin ako. Ngayon, ang Bonebane ay lumusot na sa iyong utak. Paano ka makikipaglaban sa akin? Aiden, umalis ka! Hayaan mo ako! Ako ang target niya! Hindi ito ang laban mo! Halika. Umalis tayo. Putol ng iyong meridians.
Wala ka ng kakayahan. Basura ka na ngayon. At iniisip mo pa ang iyong mahal na Lina. Mamaya, ipapadala ko siya upang sumama sa iyong paglalakbay sa kabilang buhay. Oh, mahal na Miles. Sa wakas ay dumating. Dahil sinaktan mo ang aming guro, huwag mo akong tawagin ng kanyan. Sapat na usapan. Ngayon, patayin din kita. Putang ina. Mas malakas siya ngayon. Kailangan kong kunin si Lina. Miles Fox! Ano ngayon kung nailigtas mo sila? Pinako sisirain ko siya. Basura na siya ngayon. At walang makakahadlang sa aking pagkuha ng Martial World. Gawa ba ito ni Galen Crest? Masalimuot. Saan si nanay? Saan siya? Taos puso akong humihingi ng paumanhin. Nabigo akong protektahan siya. Hindi mo man lang maprotektahan ang pamilya mo. Kahapon, si Galen Crest, sumugod sa hal at ninakaw si nanay. Labas kayo, mga Storm. Phillison, sa secret room. Noong una, ang Storm Clan tumangi ibigay ang pinakamataas na titulo sa Crest Clan. Ngayon, Nakuha ko pa rin. Huwag mong isipin na dahil bumalik ang anak mo ay maliligtas ka niya. Sa ngayon, wala siyang halaga, kundi isang lumpo. At nasa, akin din, Ang asawa mo. Nanay! Aiden, sa kalagayan mo ngayon, pagpunta doon ay suicide. Galen Crest! Walang hiya ka ba? Hiya? Alam ko binigyan! Kita ng pagpipilian, di ba? Sa isang buwan, ako at ang aking guro ang mag-host ng Warlord Summit. Imbitahan ang lahat ng swordsmen para bumuo ng bagong sistema. Sa oras na iyon, gamitin natin ang asawa mong si Mira Storm para sa isang blood sacrifice. Gagamitin namin ang asawa mo si Mira Storm para sa blood sacrifice. Ang Storm Clan dapat dumalo. Huwag mong palampasin yan. Aiden, huwag kang gumalaw. Nanay, ang kasalanan ko lahat. Walang kwenta ako. Ama, wala bang ibang para pagalingin si Aiden? Well, may isa. Sabihin niyo po, guro. Binigyan ako ng aking guro ng isang pill, tinatawag na Vitalis pill. Ang iyong Dragonborn ay bihira sa 1,000 taon. Kapag ininom ang pill na ito, maayos nito ang lahat ng siram ugat at kahit na muling gawin ang iyong katawan at meridians, pupukawin ang iyong Skyblade sa susunod na antas. Bigyan mo siya ngayon. Ngunit ang parang ito, kailangan ng martial artist 100 taon ng Inner Force. Hindi pwedeng pilitin kung hindi ang nagbibigay at tumatanggap maaring mamatay. Mayroon bang talagang walang ibang paraan?
Aiden, ang maibibigay ko lang ay ang aking inner power. Basta makabawi ka. Ate, ako? Aiden, bigyan din kita ng inner power ko. Basta, ikaw ang pinakamalakas. Protektahan mo ako, di ba? Salamat sa inyong lahat. Hindi ko kayo bibiguin. Aiden, ikaw na lang ang pag-asa namin. Ikaw lang ang makaliligtas sa iyong ina. Matanda na ako. Walang halaga sa akin ang inner power. Mas gugustuhin ko, bigyan ka ng tulong. Sa Vitalisville at isang siglo ng kapangyarihan, saka pa ang bihirang talento ni Aiden sa pagkakataong ito, siguradong muling mabubuhay at muling mag-breakthrough. May magandang balita at masamang balita. Alin ang gusto mo muna? Ang masamang balita. Ang iyong anak ay ganap ng napinsala. Ano ang ginawa mo kay Aiden? Ang kanyang meridians ay nagkawatak-watak. Sa totoo lang, maganda ito, di ba? Ikaw. Siyempre, may magandang balita rin. Sa summit sa isang buwan, kung ang lumpo ay tanga para lumabas, ang buong pamilya mo ay magkakasama sa impyerno. Huwag mong saktan ang pamilya ko. Hayop ka! Bitiwan mo ako! Abangan mo lang. Hayop ka! May karma para sa iyo! Ano? Hindi kita masiyahan? Sa tingin mo, hindi ako sapat? Sapat? Para sa isang unit? Guardia! Ginonggao! Dukutin ang putang ito at libingin siya buhay! Opo, Ginonggao! Bitawan mo ako! Kalaw! Kalaw! Pakiusap! Patawarin ninyo ako! Pakiusap! Sisiguraduhin kong may labas si nanay. Salamat sa inyong lahat. Sa tulong ninyo. Ganap na akong gumaling. Sanayin ng kapangyarihan at mag-ensayo na. Opo. Nanay, hintayin ninyo ako. Sabihin mo, darating ba ngayon? Si Aiden Storm, ang mapinsalang talunan? Kung maglakas loob siyang dumating, gagawin kong isang buto-buto siyang nilalang. Dahan-dahang tatahimik siya, hiwa-hiwa. Sa ganong paraan, makikita mo siya humihingi ng buhay muna. Pagkatapos ay humihingi ng kamatayan. Aiden, pakiusap, huwag kang tanga. Huwag kang mapabiktima. Kamakailan, naging mas malupit ang kanilang kilos. Ang lumalaban sa kanila, patay na isa-isa. May panganib na ngayon ang lahat. Oo, ngunit masyado silang malakas. Mayroon bang malakas na makaligtas sa atin? Ama, sa tingin mo darating si Aiden?
Darating siya. Alam ko yan. Ang ikasiyam na form ng Skyblade ay kumpleto na. Nanay! Darating ako! Nanay. Maligayang pagdating sa lahat. Ang aking guro na si Reeve Zane ay may integridad at iginagalang. Ang kanyang mga galing ay nakakatakot. Siya lamang ang karapat-dapat na pamunuan ang alyansa. Ngayon, kasama kayong lahat, masasaksihan natin ang pagbamon ng bagong pinuno. Salamat sa tiwala ninyo. Taos puso akong nagpapasalamat. Dahil ako na ang pinuno ng alyansa, kailangan kong pangalagaan ang martial world at itatag ang kaayusan. Mula ngayon, ang bawat clan ay maghahandog ng kopya ng kanilang core techniques para punuin ang aming armory. Ang mga nangungunang disipulo ay maglilingkod din sa akin. Kung may clan na magtago o hindi sumunod, papaypayin kayo! Dahil walang nag-objection, maganda. Sisimulan natin ang paglutas ng rebelde ng Storm Clan bilang babala sa lahat. Ang anak mo si Aiden Storm, wala man lang dumating. Parang ang anak mong walang kwenta ay hindi ka gaanong iniintindi. May protesta! Aiden, anong ginagawa mo dito? Aiden Storm, ikaw, siraulo na basura. Magpahinga ka na lang. Ang pangit mong biro. Dahil ikaw mismo ang pumasok, bibigyan kita ng kamatayan. Nanay, ayos lang. Pupuntahan kita pa uwi. Aiden, halatang lahat na ito ay bitag. Sumilence! Itigil ang iyong palabas. Ikaw ay nakakasuka. Nayon mismo. Dagawin kitang doble na siraulo. Wag! Aiden Storm! Ang aking Heartless Cut ay nasa pinakamataas na antas na. Paano mo ako natalo? Ngayon, ang araw ng iyong kamatayan. Aiden! Imposible ito! Paano nangyari to? Ni hindi ko siya makita. Walang hiya ka. Kunin mo to. Huwag! Ano itong form na to? Skyblade. Ikasiyam na form. Hindi to totoo. Naabutan mo ang orihinal. Ikawalong form ng Skyblade at nilikha mo ang sarili mong form? Madali lang naman. Hindi lang galaw ang Skyblade. Ukol ito sa kadalisayan at integridad. Ikaw, bulag ka sa kasakiman at ambisyon. Hindi mo maunawaan ang puso ng Skyblade. Palusot lang! Lahat palusot lang! Bayaran mo! Aiden Storm! Huwag kang gumalaw!
o papatayin ko itong puta! Nanay! Eden Storm, kahit na nakuha mo ang 9th Skyblade form, ano ngayon? May nanay ka pa rin kami. Ilaglag ang sandata, wasakin ang kakayahan, at pakakawalan ko ang iyong ina. Huwag kang tanga. Kuwasakin ko ang aking kakayahan. Pakakawalan mo siya. Tama! Wag! Nanay, magiging maayos din. Eden, ang makita ka ulit. Sapat na para sa akin. Hindi kita dapat hadlangan. Eden, kailangan mo magpatuloy anuman ang mangyari. Nanay, anong ginagawa mo? Nanay! Takbo! Umalis! Damon? Ama? Bakit mo ginawa ito? May hawak pa silang ina mo. Alam mo yan. Isa lang ang paraan. Damon! Ikaw! Paano mo nagawa? Mali ako noon. Sa buong buhay ko. Mali ako sa'yo. Ngayon, sa wakas, nagawa ko ang tama. Eden, ako, pwede mo akong tawaging ama ngayon? Ama. Mula ngayon, ang Storm Clan ay sa iyo na. Ama! Damon! Ama. Damon! Damon! Ama, maayos ang Storm Clan. Manpahinga ka na. Nanay, Zara, tuloy na tayo.